Pa sa ating lahat, Team Edsy. So, si Eds ay nagkaroon nga daw po ng trauma simula nangyari po yun. Ano ang para sa akin lang ay paglabanan ni Eds, and syempre kailangan po niya mapalibutan ng mga taong may mga positive na vibes para ganun ay ma-adapt nga po niya, 'di ba? Kasi kapag puro negatibo po yung naa-adapt niya ay lalo po siyang matotrauma, parang laging tumatasa ay yung laging nag-o-overthink, 'di ba? Mahirap po 'yun. Kahit sino naman po ay magkakaroon po talaga ng trauma. So napakahirap po 'yan paglabanan sa totoo lang. So kailangan natin ng mga kaibigan para mapag-upenan ng problema po natin. Di naman po pwedeng susuluhin lamang ho kaya iwas-iwas po tayo sa pagsasalita ng hindi ka nais-nais sa ating kapwa, kasi napakahirap kasi di po natin alam kung may nagkakaroon na pala siya ng depression, nag-o-overthink na po pala, di ba? So napakahirap, baka tayo pa yung maging o magkaroon ng kasalanan, di ba? Kaya patuloy po nating suportahan si Kalinga Prab, Kuya Val at ang buong team. Patuloy po nating suportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna, Kalinga Ed. Huwag po natin skip ang kanilang ads para sa kanon ay marami pa po silang matulungan, and syempre makakatulong din ho tayo kahit papaano, diba? So yun na nga po sa interview, kahit sino nga ay magkakaroon ng trauma kapag ganun so ayun, napapag-usapan naman po lahat in a good way. Di po natin kailangan na magalit, kasi the more na magagalit po tayo, hindi po masosolve yung problema. Kaya saludo ako sa ugaling meron itong si Kalinga Edu. Napakalawak nga po ng kanyang kaisipan, kaya marami ang nagmamahal at sumusuporta sa kanya, ng mga supporters po niya, sa community po niya. Kita naman po natin na napakalawak na po ng community ni Kalinga Edu. Yan po yung isang hinahangaan ni Kalinga Prab kay Eds, na kayang-kaya na daw ho ng kanyang pinsan na magsulo, pero still nananatili siya sa Kalingap, kasi alam po niya na kung hindi dahil kay Kalinga Prab, wala po siya sa Kalingap. Diba? Malaking respeto po niya iyon sa kanyang pinsan. So ayun na nga po yung tumatak sa kaisipan ko sa usaping trauma ay sumagi sa isip ko yung nangyari nga po kay Arjen, na hindi po niya ma-reach out, hindi niya makausap. Kaya yun po yung way na alam niyang makakatulong sa kanya para makipag-komunikasyon si Arjen sa kanya, which is nangyari naman po, nakapag-usap po sila, pero ang nangyari ay nagkaroon po sila trauma silang dalawa, kasi si Arjen, kita naman po natin sa interview na halos din na daw po siya lumalabas kasi ganito ganyan, di ba? Gayon din po itong si Kalinga Edu, nung nalaman niya lahat ng mga pinagsasabi ni Arjen, nasa isip niya, nako, ako yung dahilan or isa ako sa mga dahilan kung bakit nangyari kay Arjen iyon. Kaya better luck next time, sana maging maayos at huwag communicate, kasi yan po yung nakakasira sa mga good Samaritan, diba?